Narito na ang karugtong ng kwento ni Ronnie na pinamagatang huwag banggitin ang pangalan. Lumipas ang 3 araw mula nang huling makita ni Ronnie ang aninong nakatayo sa palayan. Tahimik ang baryo, pero hindi ito ang normal na katahimikan. Ito yung klase ng katahimikan na hindi mo gugustuhing maranasan. Hindi na halos natutulog si Ronnie. Tuwing pipikit kasi ang kanyang mga mata, naiisip niya ang pulang mata, ang mahahabang kuko, at ang kaluskos sa bubong. Kahit si Bungo, ang aso nila, ay laging nakabantay sa pinto, tila nahuhulaan ang paparating. Pero sa kabila ng takot, may isang tanong na hindi nawaglit sa isip ni Ronnie. Bakit siya ang sinusundan ng aswang? Isang gabi, naupo si Nanay Lisa sa kama ni Ronnie. Hindi ito ang karaniwang nanay na kalmado. Makikita sa mga mata niya ang malalim na pag-aalala. Anak, may kailangan kang malaman. Napatingin si Ronnie sa kanyang ina na nanlalamig ang palad. Anak, hindi basta-basta si Aling Miling, bulong ng ina. Bago ka ipinanganak, maraming taong naniniwalang may sumpa ang pamilya natin. Biglang kinabahan si Ronnie. Sumpa? Ano ibig mo sabihin, Nay? Huminga ng malalim si Nanay Lisa. Ang lolo mo, hindi siya namatay sa natural na paraan. Inatake siya ng aswang. Dahil may tinago siyang bagay na ayaw niyang mapunta sa kanila. Napasigaw si Ronnie. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Ano bang tinago ng lolo? Umiling ang ina. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi kahit sa tatay mo. Pero isang bagay ang sigurado. Simula pa noon, may nilalang nang sumusubok sa pamilya natin. Hindi na nakapagsalita si Ronnie. Hindi niya alam kung ano ang mas masama. Ang malaman ng totoo o ang katotohanang pinagtaguan siya nito buong buhay niya. Kinagabihan, habang natutulog si Ronnie, nagising siya sa mahina ngunit pamilyar na tunog. Yung mga kaluskos sa bubong. Pero ngayon, mas mabigat at mas mabagal. Parang may dinaramdam. Nagkatinginan sila ni Bungo. Nanginginig ang aso at nakasiksik sa kama pero hindi tumatahol. Parang may nalalasahan itong takot sa hangin. Lumapit si Ronnie sa bintana at bahagyang hinawi ang kurtina. Tumingin sa bubong ng lumang bahay ng kabila. May nakaupo. Isang nilalang na halos hindi niya makilala. Hindi na ito payat lang, namimintog na ang mga ugat, baluktot ang katawan, mahaba ang dila, itim ang balat na parang nasunog. Mukhang hindi na ito yung dating aswang. At sobra na ang kanyang pagkatakot dahil nakatingin ito ng diretso sa kanya. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw, parang nag-aantay. Biglang bumuka na tila bibig ang tiyan nito. Isang malalim, nakakalunos na ungol. Ronnie! Nanigas ang buong katawan ni Ronnie. Hindi niya alam kung paano nalaman ng aswang ang kanyang pangalan. Kinabukasan, nagpunta si Ronnie sa simbahan. Wala nang ibang pinag-uusapan kundi ang kaluskos at ang pagkamatay ng ilang hayop. Doon niya nakilala si Father Tomas, isang pare na hindi pangkaraniwan. Matangkad, malamig ang tingin at parang sanay sa kadiliman. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan, iho? Tanong ng pare kay Ronnie. Father, may sumusunod po sa akin. Nanginginig niyang sagot. Napahinto ang pare, tila alam niya agad. Totoo ba talaga? Anong klaseng sumusunod? Hindi ko alam, Father. Parang aswang, pero iba. Parang hindi. Ewan? Nakahang tumango ang pare. Iyon na nga ang kinakatakutan ko, bulong niya. May lahi ang aswang na hindi ordinaryo. Hindi sila kumakain ng laman ng tao para mabuhay. Kumakain sila ng... Tumingin sa paligid ng pare saka bumulong. Kaluluwa. Namilog ang mga mata ni Ronnie. Kaluluwa? Bakit ako? Dahil may hawak ang pamilya mo na gusto nila. Pero wala naman kaming tinatago.
Kung ganoon, ang sabi ng pare, baka nasa iyo ang hinahanap nila kahit hindi mo alam. Dumaan ang ilang araw nang walang insidente, pero sa ikalimang gabi, nagbago ang lahat. Habang kumakain sila ng hapunan, may malakas na kalabog sa bubong na parang nahulog na katawan. Napasigaw si Nanay Lisa at tumalo naman si Ronnie upang kunin ang kutsilyong minanapan nila. "Anak, huwag!" sigaw ng ina. Pero lumapit na si Ronnie sa bintana ng dahan-dahan at may hawak na ilaw. At nang sinilip niya, may nakadapang nilalang sa bubong, duguan, punit ang balat, at muling tumingin sa kanya na may mapupulang matang nagliliyab. Pero may kakaiba ngayon. Nagmumukha itong nasasaktan, mahina, at parang nasusugatan ng hindi pangkaraniwang bagay. Biglang may narinig silang boses sa labas. "Lumayo ka dyan, Ronnie!" Si Father Tomas, hawak ang isang lumang libro at krus na kahoy. Nang makita ng aswang ang pari, napasigaw ito. Isang sigaw na parang pinaghalong hayop at tao. Inilabas ng pari ang isang maliit na bote. Bihira mang makita ni Ronnie, alam niya agad kung ano ito. Banal na langis. Ibinuhos ito ni Father Tomas habang nagdarasal, at dito nagsimula ang hindi inaasahan. Nagsimulang manginig ang aswang. Nabubulok ang kanyang mga balat. Nawawala ang lakas. Tila may pinipilit na ilabas. Parang may kaluluwang hindi niya kayang hawakan. Humiyaw ito ng napakalakas bago tuluyang tumalon mula sa bubong papalayo sa gubat. Sugatan ito pero buhay. Pagkatapos ng insidente iyon, lumapit si Father Tomas kay Ronnie. Pawis na pawis ito at hinihingal. "Iho, kailangan mong malaman ang totoo." Hindi pa ba sapat ang mga nalaman ko?" "Hindi pa, iho," sagot ng pare. "Dahil ang totoong dahilan kung bakit kanila sinusundan." Huminga muna ng malalim si Father Tomas bago nagpatuloy. "Ay dahil hindi ikaw ang pinupundirya nila." Nalaglag ang balikat ni Ronnie. Kung hindi ako, sino?" Tumingin ang pare kay Nanay Lisa na kasalukuyan nakayuko at umiiyak. At doon, sa halos pabulong na tinig, sinabi ni Nanay Lisa ang katotohanan. "Anak, ang hinahanap nila ay si tatay mo. At ngayon, nasa dugo mo na ang tinitignan nila." Hindi makagalaw si Ronnie, hindi makaimik, at hindi makahinga. At bago pa man siya makapagtanong, biglang may malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Nagmumula sa gubat, isang ungol na mas malakas, mas mabangis, mas galit. Hindi yun ang aswang kanina. Marami sila. At papalapit na sila.